Anong nangyari? Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito lang ako para sa'yo. Yung babae noon na may birthmark na plum blossom sa collarbone. Yung may birthmark na plum blossom sa collarbone. Nahanap na ba? Boss Pay. Dinagdagan ko na ang mga tao. Sinisigurado na namin. Simula nang maupo si Boss Pay, agad-agad na naghanap ng tao. Kitang-kita kung gaano kahalaga ang posisyon ng asawa ng presidente. Dagdagan mo pa ang mga tao. Opo. Di mo ba alam kung paano lumakad ng maingat? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Babayaran ko. Bulag ka ba talaga o nagbubulag-bulagan lang? Alam mo ba kung magkano itong kotse? Kaya mo bang bayaran to? Talaga, bulag ka ba o hindi? Sinira mo ang kotse ko. Anong ginagawa mo? Paumanhin po. Boss Pay, nasa harap siya ng kotse namin. Ginagamit ang baston ng bulag na ito para tuktukin ito. Nagasgas ang kotse natin. At sa balita ngayon, marami ngayong mga nagbubulag-bulagan para manloko. Hindi ko alam kung totoo siyang bulag o hindi. Baka maantala tayo sa pagsundo kay Lola. Hindi po ako. Hindi ko kailangan ng bayad. Bawasan ang sahod mo ng 3 buwan. Mag-isip-isip ka. Opo. Kasalanan ng tauhan ko. Natakot ka. Huwag kang matakot. Maaari kitang ihatid sa ospital. Sasamahan kita sa check-up bago ako umalis. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan, nandito lang ako. Huwag na po kayong mag-abala, may iba pa po kayong gagawin. Tulungan ninyo lang po akong lumampas sa kotse ninyo. Bakit bigla ko siyang naalala? Bulag ka. Saan ka nagpunta? Hindi pa nalalabhan ang mga damit naming mag-ama. Hindi mo ba alam yun? Dito sa Pamilya Zhang, alamin mo ang lugar mo. Ang dapat mong gawin. Gawin mo. Ang Pamilya Zhang ay hindi lugar para sa'yo, para kumain ng libre. Tatay. Hindi ba't sinabi nila na si Boss Lee, matanda na pero maraming gusto. Mahilig sa mga dalagang inosente. Bakit hindi na lang natin ipadala si Zhang Wanxin? Baka sa tuwa niya, pirmahan na niya ang kontrata. Huwag kayong lumapit. Anong gagawin ninyo? Tumahimik ka, ilabas siya. Pakawalan ninyo ako. Pakawalan ninyo ako. Pakiusap, huwag ninyo akong saktan. Tatay, tapos na. Nasa kwarto 307. Nakulong na siya doon. Huwag mong gamitin sa akin ang mga panghihipong paraan na ginagamit mo noon para magpabango sa matatanda. Iba na ang Pay Corporation ngayon. Kung ganyan ang paraan nyo sa pagbid, ang inyong Lee Corporation, mas mabuting hindi na tayo magtulungan. Boss Pay, parang may nararamdaman po kayo, sasamahan ko kayo. Umalis ka. Papuntahin mo agad yung babae. Kunan mo ng maraming malaswang litrato. Batang hamog, kakakakuha mo lang sa Pay Corporation. Nagmamagaling ka na sa akin. Ipapakita ko sa'yo ang lasa ng pagbagsak ng imahe sa publiko. Ang tsa ako, may nilagay sila. Imbestigahan mo agad. Ang init.
Nangyari pa rin pala ito. Hindi, kailangan kong umalis agad. Gagawin kong alisin ang Lee Corporation sa Bincheng ngayong araw. At saka, alamin mo kung sino yung babae. Kung tama ang nakita ko, parang mayroon siyang. Maligayang bati sa iyo, 2 buwan ka ng buntis. Pero medyo hindi stable ang fetus. Kailangan mong mag-ingat, manipis ang pader ng iyong matris, kaya mahirap magbuntis. Manipis ang pader ng matris mo, mahirap magbuntis. Tigilan mo yan. Ang mga taong inayos ko para sa'yo ngayon, kailangan mong makilala lahat. Hanggat hindi ka pa nag-aasawa, hindi ako mapapanatag. 5 henerasyon, iisa lang ang lalaking tagapagmana ng pamilya Pei. Bakit nang umabot sa'yo? Malapit ka nang mag-30. Wala ka pa ring mapapangasawa. Ito ba'y hindi patas ng tadhana sa pamilya Pei? Lola, sinabi ko na, ang babaeng may birthmark na hugis bulaklak sa may bandang collarbone, siya lang ang maaaring maging asawa ng tagapagmana ng pamilya Pei. Tanong ko sa'yo. Mula nang ikaw ang naging pinuno, ang tagal mo nang naghahanap, nakita mo na ba siya? Lola, pakiramdam ko. Malapit lang siya sa akin. Bahala ka. Ang punto ko, ang mga babaeng may magandang linya na inayos ko para sa'yo, kailangan mong makilala. CJ, Kung bagay kayo o hindi, makilala mo muna sila. susunod ako sa inyo. Pero bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Makakita ako sa kanya, sigurado. Array. Hindi ko kayang basta manood na mawalan ng tagapagmana ang pamilya Pei. Tulong. Sino po ang makatutulong sa akin? Gamot ko. Nako, binata, hinawakan mo pa yan? Baka pag-initan ka pa niyan mamaya. Buhay ito, Paano niyo siya matitiis na hindi tulungan? Kung Aidmande ka, hindi kita sasaksihan. Talagang walang utang na loob. Tulungan niyo ako. Gamot ko. Umalis na tayo. Lola, ayos lang po ba kayo? Binibini. Ikaw ang aking tagapagligtas. Walang anuman po, Lola. Saglit lang naman yon. Binibini. Ano ang pangalan mo? May asawa ka na ba? Wala pa po, Lola. Ako po si Zhang Wanxing. Ay, nako. Ayos. Binibini. Gusto mo bang maging asawa ng apo ko? Maging manugang ko. Ang apo kong lalaki, si Pei yan ang pangalan, siya ang pinakamayaman sa Bincheng. Matangkad at gwapo pa. At saka, napakamaalalahanin at mabait, marunong mag-alaga. Ang babaeng mabait tulad mo, kapag pinakasalan mo siya, hindi ka malulugi. Lola, wag po kayong magbiro. Bulag po ako. At saka, buntis pa po ako. Humanap na lang po kayo ng iba. Ayos lang yun. Ang angkan ng Pei, kakaunti ang mga supling. Nag-aalala pa nga kami. Kung mag-ampon na lang ba? Basta't payag kang pakasalan siya, ang anak mo. Apo ko na yan sa dugot laman. Ito. Nakatira ako ngayon sa pamilya Zhang, pero nakatira sa ilalim ng kanilang bubong. Si Papa at si Zhang Chachu, gusto pa akong ipagbili sa mayamang matandang lalaki. Balak ko na talagang umalis bago pa lumaki ang tiyan ko. Baka kasi ipaaboros nila ako para maalis ang bata. Mayaman ang pamilya ninyo, Lola. Kung ipapanganak ko ito, kahit papaano, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang bata. Halika na. Sumama ka sa lola mo. Opo. Boss Pei, may dinala pong babae si Lola, na buntis, sabi po. Magiging biyenan daw po niya. Ako. Gusto kong malaman kung sino ang nagplano sa lola ko. Gumamit pa ng babaeng buntis para linlangin siya, tapos diretsyo na sa bahay namin para maging asawa ko.
Ikaw, Kayo po ang apo ni Lola Pei. Ako po si Zhang Wanxi. sinadya mong lumapit sa akin. Ano ba talaga ang pakay mo? Tinaget mo ang kahinaan ng pamilya Pei. Gusto mong ipasa sa amin ang responsibilidad sa bata. Ako, hindi ko siya kilala. Noon sa hotel, siya ang pumasok ng kusa sa kwarto ko. Noong araw na iyon sa hotel, siya mismo ang pumasok. Medyo magaling ka pala. Alam mo lahat tungkol sa akin. Si Lola mo, ang nag-utos na pakasalan kita. Mukhang, kailangan kang pagdusahan para magsabi ka ng totoo. Huwag, please. Magsabi ka na lang ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Maliban lang noong 3 buwan na nakalipas. Sa hotel, yung lalaki, nakipagtalik ako. Wala nang iba. Kung ganoon ka ambisyosa sa pamilya Pei, ipapalaglag mo ang bata. Hindi. Hindi pwede. Hindi ko siya pababayaan. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na ako. Hindi na ako magpapakasal. Nagpapanggap lang yan. Ako. Hindi ako. Yung babae sa may collarbone, parang may birthmark na hugis bulaklak ng peach. Walang hiya ka. Kapag may nangyari kay Wanxing, hindi kita patatawarin. Nababaliw na ata ako. Naakala ko pa namang ganitong klaseng babae ang nagligtas sa buhay ko. Lola, ayaw kong pakasalan ang apo ninyo. Pakiusap, hayaan niyo akong umalis. Mabait na bata. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo si Wanxing sa loob. Dahan-dahan lang. Array. Kanina, muntik mo nang ikamatay ni Wanxing, ang dalawa. Sa ngalan ng utang na loob at katwiran, dapat mo siyang pakasalan. Lola, pwede ko siyang tulungan sa ibang paraan bilang kabayaran, pero ang asawa ng tagapagmana ng pamilya Pei ay yung babaeng yon. Wala akong pakialam, hindi mo naman siya mahahanap, at si Wanxing ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi mo siya pakakasalan, magpapakamatay. Magpapakamatay ako sa harap mo. Napag-usapan mo na ba sa lola mo? Pwede na ba akong pakawalan? Pirmahan mo na. Pinapakasal ako ng lola ko sa'yo, pero may iba akong mahal. Hintayin ko siyang bumalik. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Sa usapang ito, hindi ka lugi, Lian Ye Zhang. Pirmahan mo na. Bulag ako. Sa panahon ng panganganak, hindi na rin ako makakapagtrabaho. Ang manatili sa pamilya Pei, ang talagang pinakamagandang opsyon para sa akin. CJ, pipirmahan ko. Tandaan mo, kontrata lang ang kasal natin. Huwag kang mangarap sa posisyong hindi sa'yo. Kung hindi, marami akong paraan para pahirapan ka ng husto. Salamat sa inyo at sa lola mo sa pag-ampun sa akin. Kapag naipanganak na ang bata, aalis agad ako. Sana'y tutuparin mo ang sinabi mo. Anong kailangan mo? Maghahatid lang po ako ng gamit. Pakisuyong papasukin po ako. Ano naman kaya ang may hahatid ng isang bulag? Baka alam niyang darating si GP ngayon. Kaya nagpakapalagay loob. Umalis ka na. Ang tinutukoy ninyong is Pei. Si Pei yan po ba iyon? Ito po ang ipinadadala ko sa kanya. Kung sinabi mo agad na kilala mo si GP, hindi na sana kita pinahirapan.
Dito ka. Salamat po, kuya. Damaykit ka lang sa pader habang naglalakad. Makakarating ka rin. Kung kilala mo talaga si G-Pay, ako naman ang tatay ni G-Pay. Kahit sino na lang, nagpapakapalagay loob kay G-Pay. Maya-maya, may isa na namang itataas palabas. Ang init. Ano ang nangyari sa bulaklak na ito? Zhang Wanxing. Ganito ka ba ka-ager? Hinabol mo ako hanggang dito. Paumanhin, G-Pay, aalisin ko na ang babaeng walang takot sa kamatayan na ito. Ang aking babae, hinawakan mo. Dalhin mo siya. Paumanhin, G-Pay, hindi ko alam na babae mo pala siya. Kung hindi, hindi ko magagawa yon kahit patayin mo ako. Dalhin niyo. Wala akong kasalanan, G-Pay. Nandito ka para maghatid ng bulaklak. Naku, nakalimutan ko ang importante kong gagawin. Salamat. Ang klutsi mo. Dito na siguro. Kumusta po? Ito po ang inyong bulaklak. Zhang Wanxing, dito. Ito ang aking presidential suit. Ha, AP. Nagkakamali po kayo. Baka mali na naman ang napuntahan ko. Aalis na po ako. Hi. Akala ko iba ka sa ibang babae. Hindi ko inakala na pareho ka rin pala sa kanila. Lahat ng paraan, gagawin mo para lumapit sa akin. Zhang Wanxing, ginamit mo ang kabutihang loob ng iba para sa sarili mong interes. Ang strategy mo, ulit-ulitin mo pa. Sabihin mo, sino ang nagturo sa'yo? Anan? Ako ang nagsabi sa kanya. Ano, ako ba ang gusto mong parusahan? HMP. Rosas. Ako ang nagutos na ibigay yan. Nandito ka. Ako rin ang nagsabi sa kanya. Anong problema mo? Sa akin ka magalit. Huwag mong saktan ang manugang ko. May asawa ka na. Nandito ka pa sa club. Mukhang ayaw mo na. Sa club mong ito. Lola, ganyan ka talaga, ha? Pinipilit mo ako, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita na niloloko ka lang ng babaeng ito. Ginang, mauna na po ako. Wanxing. Tandaan mo. Dapat mo akong tawaging Lola. Tandaan mo ito. Dahil dinala kita sa bahay namin, hindi kita pababayaan. Mga lalaki. Ganyan talaga, sinasabi lang ang gusto nila. Lola, marami na akong nakilala. Noong unang kita pa lang, alam ko nang mabait kang bata. Hanggat nandito ako, ikaw ang babaeng may bahay, ng pamilya Pay. Lola, Tapos na. Hoy, hoy. ano? Umalis na si Lola. Hindi ka na magpapanggap. Anong ginagawa mo? Dati, sinabi mong nilalandi kita. Ngayon, ganyan ang ginagawa mo sa akin. Nagkamali ako sa'yo. Hindi naman ako ganoon kabastos para makipag-agawan sa isang buntis sa kama. Ikaw ang matulog sa kama. Maghahanap ako ng ibang kwarto. Ikaw. Nandito ka pa pala. Huwag mong isipin na ulitin mo ang pagsingit sa kwarto ko ng patago.
Pa, totoo palang nandito si President Pei ngayong gabi. May inuman. Oo, ang VIP room niya ay 308. Chu, ikaw ang pinakabata na biolinista ngayon. Kapag nalasing siya at kasama mo siya sa kama, ang posisyon bilang babaeng may bahay ng pamilya Pei ay siguradong sayo. Itong babaeng ito, malandi at walang modo. Ano't nandito siya? Baka naman, gusto rin niyang makipagkita kay President Pei. Lahat gusto niyang agawin sa akin. Tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa'yo. Sino ka? Sino ka? Bitawan mo ako. Ate, ako ito. Hindi mo na nga ako nakikilala. Zhang Chochu. Hindi ako ang ate mo. Kung hindi dahil sa'yo noon, hindi ako mabubulag. Bakit ba? Kahit na ang tagal ko nang nag-ensayo, mababa pa rin ang ibinigay sa akin ng mga hurado. Tiyak dahil kilala ng nanay mo noong nabubuhay pa, ang mga hurado. Ngayon pa lang, hindi na kita pahihintulutang tumugtog ng biyulan kailanman. Kailangan ko ring magpasalamat sa sakripisyo mo, ate. Kung hindi, hindi ako, ang bunso, makakapalit sa'yo. At naging kilalang biolinista. Sabihin mo, paano mo inakit si President Pei kanina? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Espesyal na CR ito para sa mga VIP. Kahit na sumigaw ka ng sumigaw, walang magliligtas sa'yo. Walang magliligtas sa'yo. Sabihin mo, paano mo inakit si Pei yan? Ako. Hindi ko siya inakit. Matigas pa rin ang ulo mo. Hinayaan mong agawin ang sa akin. Dapat kang mamatay. Ang mga mata ko, nakakakita na pala ng kaunti. Ang kapal ng mukha mo, tinitigan mo ako. Gusto mo bang mamatay? Naghanap ka pa ng tulong sa ama ng anak mo sa labas. Walang pag-asa. Naintindihan ko, Lola. Magtanong ka, sino ang nakakita sa kanya? Opo. Boss Pei. May nagsabi kanina na nakita si Ginang, Zhang na dinala ng isang babae sa CR ng babae. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hanapin, buntis siya ngayon. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Nagpatato ka pa ng ganyan. Para kanino ba yan? Hahanap ako ng pambaklas niyan. Pasok at hanapin siya. Si Pei yan. Paano naging si Pei yan? Swerte mo. Mamaya na kita aayusin. Boss Pei. Ano pang hinihintay nyo? CR ng babae ito. Hindi kayo pwedeng pumasok. Tumawag ng ambulansya. Ito ba ay... Boss Pei, buntis lang siya at bulag. Bakit pa kayo mag-aaksaya ng oras sa kanya? Ayos lang ba ang aking apo sa tuhod? Ayon sa doktor, kambal ang nasa sinapupunan niya, kailangang mag-ingat, o baka ma-miscarriage. Kambal. Ang ganda. Sabi ko na nga ba, ikaw ang swerte ng pamilya namin. Kambal. Dobling kaligayahan ito. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. May magpapatuloy na sa angkan ng mga Pei. Paumanhin po, Lola. Wala po akong pera noon para magpa-prenatal check-up. Kaya hindi ko alam na kambal pala. Ayos lang. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagtatangi sa lalaki o babae. Lalaki man o babae. Gusto ko. Nako. Apo sa tuhod. Sobrang gusto talaga kita. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang kinikilala kong apo sa tuhod ng pamilyang Pei. Papangaralan ko si Pei yan. Naalagaan kang mabuti, di ba? Magsalita ka naman. Sa ngayon, dapat mo akong bantayan ng mabuti. Aking apo sa tuhod.
Hindi siya nagsalita. Baka may balak siyang masama sa anak ko. Kaninong anak ang dinadala niya? Yung birthmark na yon? Peach Blossom birthmark ba yon? Wan Xing, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Dito ka na lang magpahinga sa amin. Ang anak mo, anak na rin ng pamilyang Pei. Pero si Pei yan. Mahal na apo, alam ko ang apo kong lalaki. Matigas lang ang salita niya, pero malambot ang puso niya. Kung ayaw niya sa'yo, hindi ka niya papayagang tumira sa bahay ng mga Pei. At hindi ka niya madali-daling pauuwiin. Talaga? Siguro, wala lang siyang magawa kasi hindi siya makakontra sa lola niya. Kung ayaw niya sa akin, malamang ayaw din niya sa anak ko. Manatili lang ako rito sa mga Pei, manganap ng maayos. Bigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko. At aalis na ako. Pero may mahal ako. Kapag bumalik na siya, kunin mo ang pera at umalis ka na. Lola, pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Magpahinga ka na. Lola, ito ang sheet music. Nag-aalala ako na mag-isa ka, at malungkot dito sa mga Pei, at bulag ka pa. Narinig ko, na mahilig ka dati sa violin. Ito ay galing sa isa kong kaibigan na kolektor. May bagong violin din. Subukan mo. Lola, napakamahal nito. Salamat. Ano ba yan? Regalo lang yan mula sa matandang kaibigan. Oo nga pala, sa susunod na buwan ay ang taunang violin competition. Wan Xing, sumali ka. Ako. Bulag ako. Paano ako sasali sa competition? Bulag ako. Paano ako sasali sa kompetisyon? Sino nagsabi niyan? Magaling ka. Mula nang mawalan ka ng paningin, at umatras sa kompetisyon, yung masamang ate mo, ang sunod-sunod na nagcha-champion, nagpapasikat pa sa internet, sinasabing mas magaling siya sa'yo. Sa level niya, may ipagmamalaki pa. Ang tugtog niya, hindi pa umabot sa'yo noong nasa eskwela ka pa. Lola, mahilig ka pa rin pala sa internet. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng lola mo. Wala akong tiwala sa sarili ko. Lakasan mo ang loob mo. Galing ka sa kilalang eskwelahan, isang henyo sa biolin, nanalo ka na ng National Grand Slam noong 18 taong gulang ka pa lang. At saka, nandito naman ako, bakit ka matatakot kay Zhang Chuchu, ngayong pagkakataon? Dapat lang siyang mapahiya. Lola, salamat po. Ano ba yan, kung hindi ka sana nawala? Paano siya naging champion? At saka, yung pagtugtog mo ng biolin. Hindi lang ako. Marami pang iba, ang umaasang makita ulit yun. Halika, bibilhan kita ng lola mo, ng damit pang konsyerto. Lola, wala akong pera. Mayaman ang pamilya ng mga Pei. Bakit hindi ka inaalagaan ni Pei yan, ni hindi ka man lang binilhan ng damit? Hindi pwede, kakausapin ko siya. Lola, ang relasyon namin ni Peiyan, hindi tulad ng iniisip mo. Mabuting bata. Hindi mo kailangang laging umasa sa sarili mo lang. Hindi maaasahan ang pamilya mo. Bibigyan kita ng pinakamaganda ng iyong lola. Gamitin mo ang card ko. Wan Xing, ito ang mga gown. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Designer Wang, isa siya sa pinakasikat na international designer. Ngayon naman, magpapa-customize tayo ng gown para sa'yo. Kapag nakauwi na siyan, siguradong mamangha siya. Salamat po, Lola. Huwag na lang po kaya. Sa paghawak ko pa lang, alam ko na, ang tela at ang pakiramdam nito. Tapos gawa pa ng isang top designer. Siguradong napakamahal. Ang ordinaryong damit lang ay okay na sa akin. Wan Xing, kung gusto mo, hawakan mo. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Salamat po, Lola. Pero ako kasi, nagiging pabigat na naman ba ako sa inyo? Mga katulong, kung hindi mo naman kayang bilhin, bakit mo pa hinahawakan? Nandito ba si Boss Pei? Ako ang hinanap ni Boss Pei para magdisenyo para sa isang partikular na tao. Ako ang lola ng pamilya Pei. Ito si Zhang Wanxing, ang taong pagdidisyenuhan ngayon. Siya nga, Lola. Huwag naman po kayong magbibiro. Hinanap ako ni Boss Pei para gumawa ng haute couture. Dapat naman sigurong isang mayamang dalaga mula sa kilalang pamilya. Ito naman, katulong sa bahay, nakasuot pa ng maayos, tapos may kasama pang bulag para pampadummy. Anong klaseng pananalita yan? Si Wanxing ang manugang kong babae. Ako ang punong babae ng pamilya Pei. Manugang.
Ang manugang ng Pamilya Pay, magdaramit ng best aid ang tig-10 piso lang. At bulag pa. Sa tingin ko, nandito ka lang para makigamit ng disenyo. Ang haute couture ay hindi para sa ordinaryong tao. Lalong hindi ito para sayangin ng mga may kapansanan. Umalis ka na. Hindi ko na kailangan ang serbisyo mo. Sandali, para. Anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang ang damit. Nakatayo kayo rito, at nagkalkal ng matagal. Paano kung masira yan sa kakapulot? At saka, may mga taong talagang hindi mapagkakatiwalaan. Marami na akong nakita, nakatulong na nagnanakaw ng damit ng amo. Kailangan kong tiyakin, kung kumpleto pa ang mga damit. Paano mo itinatrato ang kliyente? Ay, ilang salita pa lang yan. Nag-init na ang ulo. Mga taong nagmamagaling pero dukha. Hindi nyo kayang magsuot ng haute couture habang buhay. Kapag dumating na ang matandang ginang ng Pamilya Pay, at ang binibini ng Pamilya Pay. Papalayasin ko kayong lahat, sa pamamagitan nila. Lola, ayos ka lang ba? Isang bulag. Isang matanda. Hindi kaya nandito kayo para magpanggap at makalamang. Umalis na kayo. Ikaw. Napakawalang modo mo. Inaapi mo ang isang matanda. At isang bulag. At nananakit ka pa ng kliyente. Ikaw ay naglilingkod lamang sa Pamilya Pay. Hindi ka naman miyembro ng Pamilya Pay. Anong karapatan mong tratuhin ang iba ng ganyan? Sinasabi ko lang ang totoo. Nasira ang damit. Kaya nyo bang bayaran? Paalisin ko kayo. Mabait na nga ako. At saka, ako ay isang chief designer ng haute couture sa ilalim ng Pays. Sino ang paniniwalaan ng may-ari ng bahay? Ikaw o ako? Sige. Tatawagan ko ang apo ko. Gusto kong malaman, ang Pays, kung kilala ba ako nito. Lola, huwag na lang po. Isang gown lang naman ito para sa kompetisyon. Ang kakayahan ang pinakamahalaga. Wan Xing. Huwag mo akong pigilan. I-report ko siya ngayon din. Palalayasin ko siya sa Pays. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Sobrang abala si Boss Pay. Isang tawag mo lang, makikita mo na agad siya. Dapat nasa bahay ka lang, at hintayang umuwi si Boss Pay, at paghandaan mo ang mainit na pampaligo sa paa niya. Wan Xing. Maglingkod ka na lang ng maayos sa may-ari ng bahay. Tama na yun. Sabi ko na nga ba, nandito kayo para magpanggap at makalibre lang. Gusto nyo lang makakuha ng libreng gown. Anong ingay yan? Ang iingay nyo. Designer Wang. Ang tagal kitang hinanap. Ay, si Miss Zhang pala ito. Tingnan mo, kailangan ko pang maglingkod sa Pamilya Pay ngayon. Alam mo naman, ang haute couture ngayong season, ilan lang ang pieces. Narinig ko pa nga si Designer Wang, dumating dito para hanapin ka, para magpagawa ng gown. Anong pulubi at bulag, gusto pang mag-high fashion. Ang baho. Paano naman papayag ang Pamilya Pay na magpagawa ng gown ng isang bulag? Narinig ko, si Pay yan, ay hindi rin naman siya gusto, isang alila lang na nangaagaw ng asawa. Ha, ganun pala. Ginamit lang ang pangalan ni Boss Pay para humingi ng high fashion. Miss, nandito ang mga gown, tingnan mo kung alin ang gusto mo. Zhang Chuchu. Bakit mo basta-basta sinasaktan ng tao, Lola? Huwag mo akong pagbintangan. Siya ang nahulog sa sarili niya. Ito ay bahay ng mga Pay. Anong karapatan mong pumasok ng walang palem? Ano ba ang akala mo? Lumabas ka. Ate Wan Xing. Hindi sa pinagsasasabi ko, pero isang bulag na magsuot ng high fashion. Ay sayang lang, ibigay mo na lang sa akin. Kahit papaano, ako ang makakapagdala ng karangalan sa pamilya Zhang. Hindi ka naman makapag-violin eh. Ang gown na ito ay ipinagawa ng lola ko para sa akin. Kung gusto mo, maghanap ka ng sarili mong designer. Hindi mo kailangang agawin ang sa iba. Agaw. Ate Wan Xing. Huwag mong kalimutan. Matagal ka nang pinalayas ni Papa sa Zhang family. Ngayon, umaasa ka lang sa tulong ng Pay family. Gusto mo pang magkaroon ng slot para sa haute couture. MS Wang. Gusto ko ang pinakabagong modelo ng gown. Lahat ng nahawakan ng babaeng ito. Ayaw ko ng lahat yon. Walang problema, miss. Sisiguraduhin kung ikaw ang bida sa gabi. At saka, lahat ng damit na nahawakan niya, papadestroy ko. Gagawa ako ng bago. Nandidiri rin ako, Zhang Chuchu. Huwag kang masyadong magmalabis. Sa harap ko, ganyan-ganyan ka na sa pag-aapi kay Wan Xing, Lola. Para rin naman ito kay Ate Wan Xing. Para hindi siya mapahiya kung walang makakita sa kanyang suot na haute couture. Dahil bulag siya, nakakakahiya yon. At saka,
Pumayag si MS, Wang na makipagtulungan sa akin. Hindi ba't ibig sabihin yan? Mas karapat dapat ako sa haute couture. Sino ang may lakas ng loob? Nagalawin ang tao ko. Sino ba ang mga ito? Pakialamera kayo. Umalis kayo. Nagmamalaki ka lang dahil sa kapangyarihan ng iba. Ano ba ang kayabang-yabang mo? Dilat ang mga mata mo. Ako ang punong taga-disenyo ng Page, Chief Designer. Kahit si Presidente Pay, binibigyan ako ng respeto, hindi kaya kayong dalawa. Ang kumuha ng mga artista para magdrama. Bakit hindi ko maalala? Na nakita na kita. Ikaw. Ang baho mo ng amoy mahirap. Dahil ang face ay ako. Ang mga gown mo. Lahat bibilhin ko. Ito. Ito ang pinaka-eksklusibong black gold card sa buong mundo. Siya lang ang mayroon nito. Baka ikaw si Presidente Pay. Tignan mong mabuti. Ay swipe mo ito. At humingi kayo ng tawad sa akin, isa-isa. Huwag kang manakot. Si Presidente Pay ay hindi ganyan manamit. Totoo o hindi. Malalaman pag na-swipe na. HMP, hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka napapahiya. HMP, talagang ayaw pang sumuko hanggang sa huli. Hindi naman. 1 piso lang. Nagmamalaki ka pa, ano ba? Huwag kang magmadali. Sige, ipagpatuloy mo. 1,000. 10,000, 100,000, 1,000,000, 100,000,000. 10 bilyon. Ayos ah. Gumamit ka pala ng peke na card sa POS machine. Nasira pa ang machine. Ito, tatawag na ako ng pulis. Papakulong ko kayong lahat na mga gulo. President Pay. Ang designer natin dito, hindi alam na kayo pala ito. Paumanhin po, President Pay. Ano pong sinasabi ninyo? Ang dukhang ito. Paano Page ang siya yun? Tumahimik ka, siya ang presidente ng grupo na kinabibilangan ng studio natin, President Pay. Ako ang bulag. Nagkasala ako sa inyo at sa dalawang binibini. Ako, nagkamali ako. Pakiusap. Huwag ninyo akong isipin na hamak na tao. Patawarin ninyo ako. Ang taong ito sa buong Binhay City. Alisin nyo. Mula ngayon, huwag ninyo nang hayaang. Sa lahat ng tindahan, sa ilalim ng pay group ay makita ko siya. Ang mang-api sa aking pamilya. Magreklamo ka. Kung paano ito haharapin, alam mo na siguro. Opo. Boss Pay, hindi ako mabubuhay ng ganito. Pakiusap. Kahabagan ninyo ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Umalis ka. Tumigil ka. Boss Pay. Yung sa banyo kanina, ang nanakit sa kanya. Ikaw din yon, di ba? Hindi. Hindi ako. Boss Pay. Nagkakamali kayo. Kasama ko lang si ate. Nagkukwentuhan. Aksidente lang siya at nadulas sa banyo. Pagkakamali. Ang medical report, hindi mukhang pagkakamali. Kung paano ito haharapin, ikaw ang magpasya. Zhang Chochu. Ang iyong mga kalokohan. Balang araw ay babalik sa iyo. Huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa. Wala akong gustong gawin. Hayaan mo siyang mag-isip mag-isa. Ngayon, salamat sa pagligtas mo sa akin. Mauna na ako. May kaparusahan din ang masasama. Wan Xing. Tara na, uuwi tayo at hahanap ng doktor para ma-check ka. Tumigil ka. Pinayagan ba kitang umalis? Boss Pay. Kopyahin mo ang Dao De Jing ng 10 beses. Bago bukas, ilagay mo sa reception ng Pay Building. Kung hindi, ang pamilya Zhang ay aalis na sa Bin City. Anong biro iyan? Boss Pay, hindi mo ako pwedeng ganyanin. 20 beses. Zhang Wanxing. Walang hiya ka. Si Pei yan, tinutulungan ka pa, laban sa akin. Nakakagalit talaga. Lahat ng hot culture ng luxury brands ngayong taon. Ayon sa sukat ni Zhang Wanxing, ipa-deliver lahat sa bahay. Ginang, Pei, salamat sa inyong pag-anyaya. Sulit ang aming pagpunta rito. Matagal na naming naririnig na may mahilig sa biyulan sa pamilya Pei. Ngayon naman,
Masasaksihan na namin. Walang anuman. Si Wanxing, gustong-gustong bumalik sa asosasyon. Umaasa kami sa inyong gabay. Alam ko. Isang tao lang ang pwedeng matanggap sa asosasyon ngayong taon. Siya, hindi gaanong makakasali sa paligsahan ngayon, kaya nga, dito ko kayo inanyayahan. Para mapanood ninyo siyang tumugtog. Siyempre, gagawin lang namin ang patas na paghatol. Mabuti. Sandali lang kayo, aakyat ako para sunduin siya, ipapakilala ko siya sa inyo. Sige. Halika, tuloy kayo. Lolo, ako si Zhang Chuchu. Inimbita ako ng asosasyon para dumalo sa pagtatanghal na ito. Ang natanggap lang naming imbitasyon ay mula kay Lola Pei. Wala kaming abiso tungkol sa ibang babae mula sa pamilya Zhang. Siguro, nakatabig lang ng salita si Lola. Pareho kaming mula sa pamilya Zhang ni Ate Wanxing. Kung makakapunta siya, bakit ako hindi? Nandito na rin naman ang biolin. Bakit hindi muna ako magpatugtog para sa inyong dalawa, para mag-init ang paligid? Si Binibining Chuchu ay 3 taon ng sunod-sunod na kampiyon sa paligsahan. Ngayong taon, isa siya sa mga kandidato ng ating asosasyon. Pareho silang mula sa pamilya Zhang. Baka nga, si Binibining Chuchu na yon. Tutugtugin ko ang paglipad ng mga bubuyog. Sana'y gabayan ninyo ako. Ano? Iyan pala ang pipiliin niya? Talagang karapat-dapat siyang maging kampiyon. Ang piyesang ito ay mahigpit na sumusubok sa lakas at kontrol ng Music Hero. Talagang karapat-dapat sa titulo ng champion. Ang piyesang ito ay mahigpit na sumusubok sa lakas at kontrol ng manunugtog. Ang tapang na maging ganoon kakumpiyansa. Magaling. Mga payaso, mamaya nyo lang malalaman na wala si Zhang Wanxing. Ako ang tunay na henyo sa biolin. Boses ni Chachu yan. Bakit siya nandito? Nagmamadali pa siyang tumugtog. Wanxing, huwag kang matakot. Ang kakayahan mo ay daang beses na mas magaling kaysa sa kanya. Lola, huwag kang mag-alala. Alam ko ang dapat gawin. Ang galing talaga. Hindi ko inakala na talagang matatapos mo ang buong pagtugtog. Bagamat ang pagkasunod-sunod at daloy ay medyo kulang. Pero talagang kahanga-hanga pa rin. Nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Ang babaeng ito, ang dating niya. Parang kamukhang kamukha ng dakilang biolinista noong araw. Si Zhang Ziruo. Putang ina. Alam ko na, sa lugar kung saan ka naroon, laging ninakaw ang atensyon sa akin. Paumanhin. Paghingi ng tawad lang ba ang sapat, hindi mo nababayaran. Sa tingin ko, dahil hindi mo ako kayang pantayan, sinadya mong sirain ang gown ko. Para hindi ako makasali sa paligsahan, di ba? Wala akong pakialam, kailangan mong bayaran ako. Zhang Chachu. Paumanhin. Bulag po ako. Magkano ba ang gown mo? Babayaran ko. Ang lakas ng loob mo nang makahanap ka ng sugar daddy. Ang gown ko. High-end at custom made yan. 200 milyon. Dapat bayaran mo ng buo at pagkatapos, habarin mo yung suot mong gown at ibigay mo sa akin. Kung hindi, ipapapulis kita. 200 milyon? Zhang Chachu. Huwag kang nagsasalita ng walang basihan dito. Kung gusto mo, tumawag ka ng pulis. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Kung hindi mo babayaran, hindi ito matatapos. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitawan. Anong magagawa mo? Paano naging 200 milyon ang isang gown? Zhang Chachu. Huwag kang masyadong magmalabis. Kung sabi kong ganoon ang halaga, ganoon ang halaga. Sabihin mo. Magbabayad ka ba o hindi? $200 milyon? Zhang, nababaliw na ba kayo sa pera? Sa tingin ko, ang suot mo,
Ay lumang disenyo, tinapon na lang. Kahit para sa disenyo lang ang bayaran. 2 milyon lang ang halaga niyan. Ano, may AI dito. Gusto mo bang ipakita ko kung paano nasira yung gown mo? Hintayin mo lang. Pasensya na. Hindi ako. Ang bestidang ito ay talagang bagay sa kanya. One scene. Hayaan mo si Peiyan ang maghatid sa iyo sa kinaroroonan ng biyolin. Esan, Tingnan natin kung paano makakapantay sa akin ang isang bulag. Maganda nga siya. Pero hindi natin alam kung ano ang kanyang kakayahan, kung si Zhang Chuchu ang susunod na magpe-perform. Malaking kawalan ito para sa kanya. Mukhang ang pwesto sa asosasyon ngayong taon ay mapupunta na naman kay Zhang Chuchu. Hoy, itong kalahok na ito. Parang may problema sa paningin. Paano siya makakapagkumpetensya sa mahabang taon ko sa industriyang ito? Hindi pa ako nakakita ng bulag na biolinista. Sa ganitong paraan lang makikita ang tunay na kakayahan ng aming Wansing. Hindi ba? ako si Zhang Wanxing. Ang aing itatampok na piyesa ay ang 24 caprices ni Nicole Paganini. Yung piyesa bang yun, ang pinakamahirap na piyesa sa buong mundo para sa biolin, hindi ka panipaniwala. Nag-aalinlangan ako. Isang bulag, paano niya makakapagtugtog ng napakahirap na piyesang ito? Kahit ang mga nakakakita ay takot na harmony ng piyesang ito. Siguradong may pre-recorded accompaniment siya na ginagamit para mandaya. Gusto niyang gamitin ang mga tao sa asosasyon para magtayo ng imahe para sa kanya. Ano na lang ang masasabi ng mga profesional na hurado? Hindi siya maaaring mandaya. Ginagaranti ako ng buong reputasyon ng pamilya Pei. Simulan na natin. Kaya nga ba talaga niya? Baka naman may kung anong, pampabunggahan lang ito. Hintayin nating matapos at makinig bago tayo maghusga, hindi ba, matandang kaibigan? Imposible ito. Tinutulungan ninyong lahat ang pamilya Pei para sirain ako. Kung hindi ka magaling, tanggapin mo na lang. Ano ba? Ayaw mong tanggapin ang pagkatalo. Paumanhin. Nadulas ako. Ayos lang. Zhang Wanxing, maghintay ka lang. Hoy, pa, ano na naman? Nakita mo na ba si Peiyan? Narinig ko na hinahanap niya ang babaeng may peklat na hugis bulaklak sa collarbone. Sinabi niya, kung makikita, siya lang ang magiging asawa ng pamilya Pei. Ano? Ganon pala. Tama, madali lang magpeke ng peklat. Tutulungan kita, anak. Zhang Wanxing, malapit nang matapos ang magandang buhay mo. Ang galing ng apo kong babae. Ang galing mo talaga. Pwede ka nang sumali sa asosasyon para mapahiya si Zhang Chuchu sa harap ng lahat. Tingnan natin kung mag-aangas pa siya sa titulong henyong biolinista. Tingnan natin kung magagawa niya ulit yun, ang pagiging byuda sa biolin. Salamat po, Lola, sa pag-ayos. Kung hindi, hindi ko naisip na makakapagbiolin pa ako at makapasok pa sa asosasyon. Ako, sa wakas, makakabalik na ako sa lugar na mahal ko. Anak, karapat-dapat ka sa mga to. Ang galing mong yan. Hindi dapat sayangin. Kahit hindi ka nakakakita, ang galing mo pa ring magbiolin. Nabigla rin ako. Oo nga pala. Ikaw at si Peiyan, maayos na ba ang samahan ninyo? Ako, hindi ko rin alam ano ang iniisip niya. Lola, gusto kong maglakad-lakad. Pwede ba? Sige. Mag-ingat ka sa daan. Opo. Nanay, parang may nakilala ako na mabait sa akin. Tatanggapin ko ba siya? Kung sakali, malalaman nilang gumaling na ang mata ko.
May isip kaya nila na niloloko ko lang sila? Pero, natatakot na akong mawala sila. Hoy, Tul. Mag-isa ka lang? Gusto mo hatid kita? Ayoko, lumayo ka. Gabi na. Delikado mag-isa. Samahan na lang kita mag-check-in. Buntis pa naman. Huwag mo akong hawakan. Ay, bulag pala. Ang ganda mo naman. Ang sarap sigurong laruin nito. Sabi nila, yung bulag na yon, mas sensitibo pa kaysa sa ordinaryong tao. Huwag. Huwag, please. Bakit umiiyak ka? Kuya, aalagaan ka namin. Huwag, sino yung the asterisk gang nakasagabal sakin? Boss, mali ako. Huwag mo akong patayin. Humarot ka sa tao ko. Boss, mali na ako. Huwag mo akong patayin. Hindi na ako uulit. Pakiramdam ko, uulit ka pa. Boss, kahit bigyan mo pa ako ng 800 lakas ng loob, hindi na ako maglalakas loob. Jianghu South Road. Isang lasing na nakaitim. Asikasuhin mo, sirain ang ibabang bahagi ng katawan. Itapon para pakainin sa aso. Huwag mo akong hawakan. Ako ito. Huwag kang matakot, uwi na tayo. Gising na. Nakakakita na ang mga mata ko. Anong nangyari? May masakit ba? Hindi pwede. Ang bagay na ito, hindi pa pwedeng malaman ni Pei yan. Ikaw pala, umalis ka. Boss Pei, may ipapakita ako sa iyo. Hindi ako interesado, umalis ka. Sinisiguro ko, siguradong magkaka-interes ka. Binibini Jiang. Ang tinatawag mong interes ay ang paghuhubad sa harap ng publiko. Binibini Jiang, ito ba ang pag-ugali mo? Boss Pei, tingnan mo muna. Sinabi ko na. Umalis ka. Ito. Boss Pei, ako ang hinahanap mo, tagapagligtas. Zhang Chochu, may ganito ring marka sa katawan. Nagkataon lang kaya? Bakit wala siyang reaksyon? Boss Pei, sinabi mo na ang may ganitong marka ay ang tanging asawa ng pamilya Pei. Hindi ka naman babawi ngayon, di ba? Boss P. Maligayang bati, sa wakas, nahanap mo na ang iyong tunay na pag-ibig. Mukhang, panahon na para umalis ako. Ganun lang siya kahinahon. Wala man lang reaksyon. Mukhang, hindi talaga niya ako pinapansin. Ang pamilya Pei ay palaging tumutupad sa pangako. Ginang Zhang, tutuparin ko ang pangako. Pakakasalan kita. Kung gayon, maghihintay ako sa aming tahanan. Sa mabuting balita mula sa'yo, Boss Pei. Boss P. Nakahanap ka na ng iyong minamahal. Hindi na tama ang ganito. Wansing ako. Tama na. Paumanhin, Pei yan. Natatakot talaga akong mahulog sa'yo, kaya kailangan kong umalis. Ngayong itinakwil ka na ng pamilya Pei, dapat bumalik ka na. Anong balak mo? Anong balak ko? Mas mabuting sumunod ka, bumalik ka sa amin, at maghintay para sa kasunduang pampamilya. Panaginip lang yan. Panaginip ko yan. Huwag mong kalimutan, Wan Xing, ang abo ng nanay mo, ay nasa akin pa. Kapag may nasabi kang isang hindi, sa susunod na segundo, ang abo ng nanay mo, ay itatapon ko sa septic tank. Hain ka maglalakas loob. Sige, subukan mo. CJ, Ganito dapat, kapag maayos kang naglingkod sa akin, saka ko mapangangalagaan, ang abo ng nanay mo. Anak, anong nangyari? Nasaan si Wanxing?
Lola, nahanap ko na ang aking bituin. Zhang Xiaochu ang pangalan niya. Ano? Ang babaeng yan, ang siya palang nagligtas sa buhay mo. Ayaw ko. Si Wanxing lang ang gusto kong maging, manugang ko. Lola, si Zhang Wanxing parang mayroon ding pekas na hugis bulaklak. Pero, hindi ako sigurado. Kaunti lang ang nakikita ko palagi. Ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Sige na, kunin mo na, ang manugang ko. Pero parang wala siyang pakialam sa akin. Pakialam sa'yo. Tingnan mo nga, ang dating ugali mo. Kung ako si Wanxing, wala rin akong pakialam sa'yo. Pei yan. Kung hindi mo ibabalik ang manugang ko, magpapakamatay. Ako sa harap mo. Lola, sisiguraduhin kong mahahanap siya. Gagawin ko ang lahat. Kailangang hanapin si Madam Pei. Dapat mabilis. Opo. Bumalik ka para ihatid ako sa aking kasal. Para ihatid ako sa aking kasal. Titingnan mo ako, habang pumapalit sa pwesto mo, at magiging asawa na ako ng binata ng pamilyang Pei, di ba? Sayang nga lang bulag ka. Hindi mo makikita. Chuchu. Kapag lumabas na ang balita ng kasal mo sa pamilyang Pei, kapag lumabas na, marami ang lalapit, para makipagkaibigan sa atin, para makipagkaibigan, ha. Ngayon, ang batang to, magkakahalaga na. Kasi, si Wanxing na ito, nakatira ng libre sa bahay namin, sa loob ng napakaraming taon, panahon na para magbayad siya ng utang na loob. Kung hindi dahil sa maling kwarto ang napasukan niya noon, ngayon, ang babaeng nagdadalang tao ng anak ni Pei yan, ay dapat ako. Sa ngayon, nangyari lang talaga ng hindi sinasadya, masasabi ko lang. Ang mga bagay na hindi para sa'yo, huwag mo nang isipin. Mas mabuti pang, maghanda ka na, para sa pag-aasawa mo. At huwag mo ring sabihing pinabayaan kita. Ang mga lalaking hinanap ko para sa'yo, lahat sila ay mayaman at makapangyarihan. Pa, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maghahanap ako para sa kanya, ng angkop na mapapangasawa, mas mabuti kung matanda na, mapagmahal. Hindi ko inaasahan. Matagal ka na pala sa pamilya Pei. May konting kakayahan ka pa pala, nagawang gawing. Maging sa pamilya Pei. Sayang lang. Nang mahanap si Chuchu, ang pamilya Pei, itapon ka lang ng basta. Totoo nga, wala man lang inisip ni Pei yan. Ang nararamdaman niya, sa harapan mismo niya. Ipinahayag niyang pakakasalan niya ako. Sa tingin ko, yung sanggol sa tiyan mo, hindi na kailangang ipanganak. Kung maglakas loob kayong, saktan ang sanggol sa tiyan ko. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo palalampasin. Walang kwenta. Ikulong siya sa bodega. Kung hindi ka pa rin magpapakatino, hindi mo na makikita ang abo ng nanay mo. Nanay, miss na kita. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko ang bata at makukuha ko rin ang abo mo. Sabi ni Papa, yung nasa tiyan mo, hindi na pwedeng panatilihin. Kailangan kong magtiis. Hindi ko pa nakukuha ang abo ni nanay. Hindi ako pwedeng sumuko dito. Narito na ang napakamahal na dote. Chuchu. Nandito na si Peiyan. Mag-ayos ka na. Sige. Bilis, bilis, bilis. Narito na ang napakamahal na dote. Isang pares ng kakao na may taffet stone, na nagkakahalaga ng 100 milyon, isang kwintas na graph diamond, na 30 karat, at 100 bilyong pisong dote. Salamat, Boss Pei. Chuchu, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang dote. Talagang ang pamilya Pei. Buong-buo ang kanilang pagbibigay. Pei yan ha. Bakit hindi siya ang samando sa akin? Huwag mag-alala. Abala si Boss Pei sa paghahanap ng isang tao. Paparating na siya. Maghanap ng tao.
Ayoko nang maniwala, halos patayin ko na ang babaeng yan. May lakas pa siyang humingi ng tulong. Napakalihim ng basement, tiyak na hindi mahahanap ni Pei yan. Dumating na si Boss Pei. Boss Pei. Ay hindi. Pei yan. Miss Zhang, pakiusap, maging mahinahon ka. Sinabi ko na pakakasalan ko si Miss Zhang, pero hindi ikaw. Tao, siksikin niyo ang buong bahay. Huwag ninyong palampasin ang kahit anong sulok. Opo. Boss Pei, wala kaming nakitang misis. Tingnan ninyo, Boss Pei, talagang wala kaming itinatagong tao. Tama. Kahit hindi mo mahanap si Zhang Wanxing, huwag mo kaming pagbintangan. Halo, alam ko na. Boss Pei, si Miss Wanxing, siya ay itinago ng matanda sa basement. Ano, dalhin mo ako. Opo. Baby, paumanhin. Walang kwenta ang nanay. Wanxing. Pei yan. Masakit ang tiyan ko. Ang mga mata mo. Dalhin mo ako sa ospital. Sa ospital. Manganganak na ako. Kapit lang, dadalhin kita sa ospital kaagad. Kapit lang, Wanxing. Ano, ang taong matagal kong hinahanap, ay siya, palang talaga. G-Pei, nandito na po ang doktor. Lumabas muna tayo. Nasaan si Wanxing? Pumasok lang siya. Matagal ko nang nalaman. Nung gabing iyon, si Wanxing ang kasama mo. Kawawa naman ang apo kong manugang. Dinala siya sa isang club. Para ibigay sa ibang lalaki. Pero ang nangyari, nagkataon lang. Ay. Nang mabuntis siya. Matapos siyang pilitin ng pamilya Zhang, na ipalaglag ang bata, pero hindi siya. Sumuko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Paano niya natiis ang lahat ng hirap na yon? Kung sinabi niya sa'yo, maniniwala ka ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dami mong kalokohang ginawa. Kung ako ang nasa kalagayan niya, malamig na rin ang puso ko. Malas talaga ang buhay ni Wanxing. Ang tatay niya, lalaking umaasa lang sa asawa, hindi pa nagtatagal nang mamatay ang nanay niya. Pinapasok na niya sa bahay ang kabit at anak nito. Ang buhay niya nitong mga nakaraang taon, ay laging mahirap. Yun pala, ang taong pinaghirapan kong hanapin, ay nasa tabi ko lang pala. Ikaw ang may kasalanan. Dahil sa'yo, nagkaroon ng pagkakataon ng masasamang tao para saktan siya. Kung may mangyari man, sa aking manugang. Hindi na kita ituturing na apo. Diyos ko. Sana'y maging ligtas silang mag-ina. Ma'am. Nanganak na po ang ma'am. Ha? Anak. Gising ka na. Lola, ako, nasaan ang anak ko? Kambal sila. Nakakakita ka na? Paano? Nakakakita na ako. Paalisin mo na ba ako sa pamilya ng Pei? Hindi ko ibig sabihin yon. Pasensya na, Wanxing, kasalanan ko lahat. Ako ang nagkamali. Ang taong laging nasa isip ko, narito pala sa tabi ko. Ako pa mismo, hindi ko pinahalagahan, pero huwag kang mag-alala. Ako, si Pei yan, sa buhay kong ito, ikaw lang ang magiging asawa ko. Payag ka ba? Bigyan ako ng pagkakataong ito. Patawarin mo ako. Nanay, sumasang-ayon ka rin, di ba? Payag ako. Zhang Wanxing. Huwag mong isipin na panalo ka na dahil dito. Hulaan mo kung ano ang hinukay ko. Sa hardin sa likod bahay. Hardin sa likod bahay? Naku, Zhang Wanxing. Sabihin mo, dapat ko bang ikalat ang abo ng nanay mo? Sa septic tank o sa maduming kanal? At yung taksil na si Butler Lu. Matanda na siya. Kaya kaya niyang makaligtas sa isang bugbugan. Zhang Chachu.
Huwag mong paulit-ulit na. Subukan ang limitasyon ko. HMP, alas 8 ng gabi. Kung hindi ka sumipot, magpapalam ka na lang sa ng abong ito. At kay Butler Lou, palam na. Mag-isa kang pumunta. Kung hindi, hindi mo pa rin sila makikita. Anong nangyari? Ginipit ako ni Zhang Chachu gamit ang abo ng nanay ko. Pinapunta niya ako ng mag-isa para makipagkita. Ano sa tingin mo? Kailangan kong pumunta. Pero ngayon, paparusahan ko siya sa sarili niyang gawa. CJ, mahal ko. Mukhang totoo ka naman sa salita mo. Tigilan mo ang mga salita mo. Nasaan ang abo ng nanay ko? Huwag kang magmadali. Dahil sa asawa mo, napasok sa bilangguan. Ang tatay ko, hindi ka nag-aalala para sa buhay, kundi para sa patay. Nakasandal ka na sa pamilya Pei, kaya ang yabang mo na, nakatingin ka pa sa akin ng ganyan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ka magiging ganyan kayabang. Huwag. Ganyan ka na kagad. Array. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Siyempre, ang kunin, ang mga ninakaw mo, ang mga bagay na dapat ay sa akin. Wala akong ninakaw sa'yo. Huwag kang magpakasanto dyan. Ang pamilya Zhang ay dapat sa akin. Dahil sa'yo, nasira ang lahat. Patungkol sa kasal ko kay Pei Yan. Kung hindi dahil sa'yo na nakisawsaw. Sa gabing iyon, sa club, si Pei Yan, ang kasama ni Pei Yan sa gabing iyon, ay dapat ako. Nagsasalita ka ng katarantaduhan. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Zhang ay pawang dahil sa nanay ko. Tingnan mo ang itsura mo. Noong namatay ang nanay mo. Ganyan din ba ang itsura niya? Huwag mong sasabihin iyan tungkol sa nanay ko. May panahon ka pang mag-alala sa sinasabi ko. Mas mabuti pang isipin mo kung ano ang sasabihin sa'yo ng ibang tao. Ano ang ibig mong sabihin? Gumawa ako ng isang video na para sa'yo. Mamaya, ipalalabas ko ito sa lahat ng media at mga istasyon ng radyo. Hulaan mo, ano kaya ang iisipin ni Pei Yan kapag nakita niya? Basta aminin mo lang na ikaw ang nasa video. Ibabalik ko sa'yo ang abo ng nanay mo. Ano sa tingin mo? Nakapagdesisyon ka na ba? CJ, pumapayag ako. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Kailangan mo munang ibalik sa akin ang abo. Pipirma tayo ng kontrata. Basta't pumunta ka sa press conference bukas ng umaga. Ibabalik ko ito sa'yo. CJ, Zhang Wanxing. Hayaan mong masulyapan ko ng mabuti ang iyong mukha. Ayon sa maraming submissions mula sa mga di kilalang tao kagabi, nalantad ang isang malaswang video ng anak na babae ng pamilya Zhang at si Gao Shenming ng Rangda Group. Nandito na kami ngayon sa harap ng mansyon ng pamilya Zhang para mag-live. Naghihintay kami kay MS Zhang na personal na magbigay ng kanyang pahayag. MS Zhang, maaari po bang magbigay kayo ng komento? Totoo po ba ang video na ito? inaamin ko, totoo ang lahat ng nasa video. Ha ha ha, ngayon ka na, puta. At ngayon, pakilipat ng video feed ang control room. Hindi ito posible. Paano ako naging kasali? Puta, Zhang Wanxing. Ngayon din, sisirain ko ang urna ng nanay mo. Bilang kapatid ni MS Zhang, ako po ay lubos na humihingi ng paumanhin. Sa kanyang ginawa, nakikiusap po ako sa lahat ng media at reporters. Huwag na po ninyo siyang gambalain. Puta. Puta ka. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. MS, Chuchu, lumabas po kayo ngayon. Ay para bang, magbigay ng pahayag? Saan ka pupunta? Pakipaliwanag po, MS, Chuchu. Bakit kayo nakipag-ugnayan kay Gao Shenming? Sa ganitong paraan, kailan po ito nagsimula? Si MS Zhang ay kinikilala bilang isang bihasang biolinista.
Ganito ba talaga kaloko-loko ang kanyang personal na buhay? Hindi ako. Si Zhang Wanxing. Siya ang putang ito. Ibalik mo sa akin. Zhang Chachu, isipin mong mabuti ang kahihinatnan kung hindi mo ibabalik. Mangahas kang manakot sa babae ko, hindi mo alam ang panganib na kinaharap mo. May sakit si Zhang Chachu, dalhin siya sa mental hospital para magamot ng maayos. Pei Yan, paano mo ako nagawang ganyanin? Pei Yan, Pei Yan. Wan Xing, uwi na tayo. Sa buong pagpapagaling mo mula panganganak, pinaghirapan mo ang pagpapagaling mo. Sa wakas, pwede ka nang umalis sa ospital. May sorpresa ako para sa'yo. Talaga? Magugustuhan mo ito. Nakarating na ba tayo? Anong sorpresa? Ang sikreto-sikreto mo. Halika, idilat mo ang mga mata mo. Ito. Biolin ito ng nanay ko. Nalaman ko ito nang mag-imbestiga ang mga tauhan ko. Sa tingin ko, magugustuhan mo ito. Salamat. Gustong-gusto ko talaga ito. Sakto pa naman ang tono. Ang nanay mo ay tiyak na isang dakilang biolinista. Ang pangarap ko ay maging katulad niya. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita ng buong buo. Naalala mo pa ba, Ginang, ang kontrata ng ating kasal? Naalala ko. Bakit? Ngayon, gusto kong kanselahin ito. Ano, nagbago na ba ang isip mo? Ayaw mo nang pakasalan ako. Huwag kang magkakamali ng akala. Wan Xing, papakasalan mo ba ako? Gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamagandang kasal, para malaman ng lahat na ikaw ang tanging asawa ko. Si Pei Yan sa buong buhay ko. Ayaw mo ba? Paano ako hindi papayag? Ikaw ang tatay ng anak ko. Pwede bang asawa? Huli na para tumakbo ngayon. Huwag kang mag-isip na tumakbo.